Hello mga idol! Bago tayo magpatuloy sa kwento ni Yuseong ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout po sa iyo Idol John Paul Paquito pati kay Rodrigo Carada, shoutout po sa iyo Idol Randall Sibo, shoutout po sa iyo Idol Anjo Sarmiento, shoutout po sa iyo Idol Jerry Morato, shoutout po sa iyo Idol Kurt Dial Magtatayaw, at shoutout po sa iyo Idol Aurelia Mangila pati sa asawa mo na si Che Guevara at sa mga kasamahan mo sa Ashcan. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mga idol. Sa pagpapatuloy, nagpatuloy ang sparring ni si Hongyi laban kay Yuseong. Malakas na naglunsad si Hongyi ng mga pag-atake, na nagagawa naman ni Yuseong maarang ang mga pag-atake na ito. Ayon kay Yuseong na ang 4-weapon demon style single point technique ito ay nakatutok ang 4 na armas sa isang punto, at para mapagtagumpayan na gamitin ang estilo na ito ay ang pinakasusi dito ay ang bilis at liksi, at base sa nakikita niya ngayon ay si Hongyi ay masyadong mabagal. Nagulat naman si Hongyi sa bilis at sa paglunsad ng counter-attack ni Yuseong, hanggang sa direktang tinamaan si Hongyi ng pag-atake ni Yuseong, habang ang ating bida naman ay sinasabihan si Hongyi na dahil sa mabagal ito ay ang pag-atake nito ay nagbibigay sa kalaban ng maraming opening o butas, hanggang sa pinaikot-ikot ni Yuseong ang armas na hawak niya sa kanan na kamay, at mabilis na sumugod papunta kay Hongyi, at ginamit nito ang teknik na 10-weapon demon style, 4-weapon secret, second move, 4 Wolves Plane, kung saan ay makikita natin ang pagkagulat sa mukha ni Hongyi habang papalapit ang 4 na mistulang lobo na pag-atake sa kanya, kaya napapatanong na lang ito sa isip na sobrang bilis ng mga pag-atake na binibitawan ni Yuseong ngayon, hanggang sa naisipan na lang ni Hongyi na umatras para hindi natamaan ng mga mabibilis na pag-atake na binibitawan ni Yuseong, at habang hawak ang 4 na sandata sa kamay nito ay nababahala na lang si Hongyi sapagkat nararamdaman na niyang nawawala na ang pakiramdam niya sa paghawak ng mga sandata sa kamay. Sa umpisa pa lang ay nahihirapan na talaga siyang hawakan ang 4 na sandata ng sabay-sabay, lalo pa ngayon na gamitin ito laban sa kanyang iniidolo na si Yuseong, kaya namamangha na lang siya kung paano nagagawa ni Yuseong na panghawakan ng maraming sandata ng napakadali lang. Talaga naman na sobrang kahanga-hanga ito. Kaya napapaisip na lang siya kung gaano karaming pagsusumikap ang ginawa ni Yuseong para tuluyan itong ma-master ang mga sandata na ito sa ganitong kataas na antas. Samantalang sa kabilang banda naman ay napapabuntong hininga na lang si Yuseong, sa isip-isip ng ating bida na ang kanyang mga palad at ang bawat isa sa kanyang mga daliri ay kumikirot na sa sakit, ang isipin na ang kanyang mga balat ay mapunit agad sa paggamit lamang ng 4-weapon demon style. Nanlambot talaga ang katawan niya habang nakarete siya ng 1 taon, sa totoo lang ay hanggang ngayon ay hindi pa rin niya maintindihan kung bakit nangyayari ito sa kanya. Ang isipin na makatulog siya ng ilang buwan pagkatapos ng pananakop ng mga Japanese noon sa pamumuno ni Mamoru Miyamoto ay isang nangkabaliwan, ngunit sa pagkakataon nito ay mas matindi sapagkat umabot ng mahigit 1 taon siyang walang malay at nakahiga lang. Ano kaya ang patuloy na nangyayaring pagbabago? Kung mas tinulak niya ba ang kanyang sarili ngayon kaysa sa mga ginawa niya noon sa panahon ng pananakop ng mga Japanese at paglaban kay Mamoru Miyamoto? Ngunit hindi sapagkat sa mga panahon ng pananakop ay mas natulak niya ang kanyang sarili noon dahil nagagawa niya noon hindi matulog ng ilang araw sa panahon ng pananakop, kung ang dahilan ba ng pagkakatulog niya ng mahigit 1 taon ay ang epekto ng bomba na Primordial Thunder Bombs, kung sobra ba talagang malakas ang bomba na iyon, o baka may iba pang dahilan na hanggang ngayon ay hindi pa rin niya naiintindihan. Samantalang napapangiti na lang si Hongyi habang sinasabi na tulad ng inaasahan niya sa kanyang iniidolo, gusto niya pang matuto ng maraming kasanayan gamit ang 10-weapon demon style, kaya sana ay magpatuloy sila na turuan siya ni Yuseong. Samantalang naiinis na sinabi ni Master Honjin na isang bastardo talaga si Hongyi. Napakaraming beses na niyang sinasabi na ang maswerteng pagkakatagpo ni Yuseong ng teknik na ito ay natutunan niya ito sapagkat kay Yuseong talaga nakalaan ang teknik na ito. Ang himalang ito ay kusang dumating kay Yuseong sapagkat sa kanya ito nakalaan,
at base sa nakikita niya ngayon ay hindi pa lubos na ganap si Hongyi para panghawakan ang ganitong klaseng biyaya, samantalang napapaisip naman si Yuseong sa mga sinabi ni Master Honjin. Kaya tinanong ng ating bida ito kung ano ang ibig sabihin ni Master Honjin patungkol sa lubos na ganap na panghawakan ng biyaya. Ayon naman kay Master Honjin na madalas na mas mahirap panghawakan ng magandang kapalaran kaysa sa paghawak ng kamalasan. Maraming mga biyaya at pagkakataon si Yuseong na natagpuan, at habang naglagay si Yuseong ng sapat na pagsisikap upang gawin kanya ang karamihan sa mga biyaya na ito, at ito ay posible lamang dahil taglay ni Yuseong ang karakter para mapanghawakan ang mga biyaya na ito. Gayunpaman, patungkol naman sa karakter ni si Hongyi, hindi bagay dito ang teknik na 10-weapon demon style kahit sa ang anggulo tignan. Ang kanyang pagkainip at katamaran ay humahad lang dito na magsimula sa mga pangunahing kaalaman, at dahil sa kanyang pagkadepende sa ibang tao, sinusubukan niyang sumunod sa iba sa halip na maghanap ng sarili niyang paraan. Si Hongyi at ang teknik na 10-weapon demon style ay ganap na hindi magkatugma. Samantalang makikita natin sa hitsura ni si Hongyi ang pagkadismaya sa pangre-real talk sa kanya ni Master Honjin. Kaya sinabi pa ni Master Honjin na ito ang mga kadahilanan kung bakit ang 10-weapon demon style ay nakalaan talaga para kay Yuseong at hindi para kay si Hongyi. Ayon naman kay Yuseong na ang kanyang 10-weapon demon style ay hindi pa rin kompleto, sa kadahilanan na natutunan lang niya ito at sinanay galing sa libro na kanyang natagpuan. Ngunit ang maalamat na si Kim Shin ang 10-weapon madman, ay lumaban daw na parang may hawak na 10 armas ng sabay-sabay. Sinubukan niyang gayahin ito sa pamamagitan ng paghawak ng napakaraming mga sandata ng sabay-sabay at ang mga ito ay iba't ibang uri at ginagaya niya ang forma at estilo base sa libro na kanyang nababasa. Sa isang paraan, ito ay isang orihinal na pamamaraan na nilikha sa pamamagitan ng kanyang sariling interpretasyon at mahigpit na pagsisikap. Sa huli, kahit siya ay hindi alam ang orihinal na anyo ng 10-weapon demon style, kaya may posibilidad na ang orihinal na lumikha ng 10-weapon demon style ay ginagamit ang teknik na ito sa ibang pamamaraan kaysa sa pamamaraan na ginagawa niya ngayon. Okay lang na magsanay ng teknik na 10-weapon demon style, ngunit hindi naman kailangan ni si Hongyi na subukan gayahin ang eksatong mga galaw na tulad ng saka niya. May tiyak na paraan na mas nababagay para dito. Napaisip naman si Hongyi sa mga sinabi sa kanya ni Yuseong, kaya napapatanong na lang ito sa isip niya na kung anong isang paraan na nababagay sa kanya, hanggang sa nakangiti na sinabi ni Yuseong na ngayon ay pagpatuloy na nila ang sparring. Napalunok naman ng laway si Hongyi at napatahimik na lang sa mga sinabi ni Yuseong, hanggang sa mabilis nang sumugod ang ating bida papunta kay si Hongyi. At naglunsad si Yuseong ng mabibilis at malalakas na pag-atake, na nagagawa naman ni si Hongyi na bahagyang maarang ang mga ito, ngunit makikita natin sa hitsura nito na nahihirapan ito sa mga pag-atake, at habang nahihirapan ay napapaisip na lang si Hongyi na nagawa ni Yuseong na maarang ang parehas na kamay niya ng sibat at staff ni Yuseong. Kung ganon ay sa atin din niya na kaya din niyang maarang ang iba pang mga sandata ni Yuseong, subalit makikita natin na naglunsad ulit ng pag-atake si Yuseong, at ang pag-atake na ito ay malapit nang tumama kay si Hongyi habang ang mga kamay ni si Hongyi ay patuloy pero nahaharangan ng sibat at staff ni Yuseong, kaya nabahala na lang ng husto si Hongyi sa paparating na dalawa pang pag-atake, hanggang sa direktang tinamaan si Hongyi ng pag-atake na ito ay mangiyak-ngiyak na napasigaw sa sakit. Sa isip ni si Hongyi na kitang-kita naman na dalawa lang ang kamay ni Yuseong, kaya paano pa nito nagawang umatake ng ganoon sa direksyon na iyon habang ang sibat at staff nito ay hinaharangan ng kanyang dalawang kamay, na para bang kung titignan ay nagtataglay si Yuseong ng 4 na kamay. Ito pala ang interpretasyon ng kanyang iniidolo sa paggamit na 10-weapon demon style. Sa ngayon ay halos wala na siyang lakas pa na hawakan ng mga sandata, at kung magpapatuloy ang ganito ay wala man lang siyang mapapakitang maganda sa laban nila ng kanyang iniidolo, hanggang sa nagulat at nagtataka na lang si Yuseong nang makita ang ginagawa ni si Hongyi. Makikita natin na binitawan na ni si Hongyi ang dalawang sandata na hawak nito, kahit na si Master Honjin ay napatingin din dito at hinihintay kung ano ang balak na gawin ni si Hongyi. Samantalang makikita natin na tig-isang sandata na lang ngayon ang hawak ni si Hongyi.
Sa isip-isip nito na sinuko na niya ang kanyang kaliwang kamay kung saan hindi naman ito nakakatama ng maayos dahil sa wala na itong lakas, kaya ibubuhos na lang niya ang natitirang lakas niya sa kanan na kamay. Ngunit dahil kailangan niya ang sibat para umatake mula sa malayo ay hahawakan niya ito, samantalang napapangiti naman si Yuseong sapagkat tama ang ginagawa ngayon ni si Hongyi. Kailangan nito gumawa ng sarili nitong interpretasyon ng Ten Weapon Demon Style na nababagay dito hanggang sa naghanda na si Hongyi para umatake gamit ang sarili nitong pamamaraan. Napapangiti naman si Master Honjin sapagkat sa wakas ay pinalaya na ni si Hongyi ang isa nitong kamay at ginagawa na nito ang isang bagay na nababagay dito hanggang sa mabilis na sumugod si Hongyi at naglunsad ng mabilis na pag-atake na nagawa naman ni Yuseong maarang ito. Ngunit nagulat naman si Yuseong dito sapagkat mas bumilis si Hongyi, kaya nag-counter-attack naman si Yuseong at naglunsad ng pag-atake, na nagawa naman maarang ni si Hongyi ito gamit ang sibat, kaya hindi na lang makapaniwala si Yuseong sa mga ginawa ni si Hongyi, samantalang kumuha naman ng buwelo si Hongyi gamit ang sahig, at mabilis na naglunsad ng pag-atake gamit ang espada nito sa kanang kamay, na nagawa naman na bahagyang maarang ni Yuseong ang biglaan na pag-atake na iyon. Ngunit makikita natin na hindi inaasahan ni Yuseong ang atake na ito, samantalang napapasigaw naman ng malakas si Hongyi habang sinasabi na hindi pa siya tapos, at mabilis nitong tinapon ang espada na hawak niya sa ere, sabay hawak sa sibat gamit ang dalawang kamay, na labis naman na kinabahala ni Yuseong nang makita ang ginagawa ni si Hongyi. Sa isip-isip ng ating bida na mas naging tumpak ang mga galawan na pinapakita ngayon ni si Hongyi, subalit napapangiti lang ang ating bida dito at lubos itong nagagalak sa magandang pinapakita ni si Hongyi sa kanya, samantalang nagtataka at nabahala naman si Hongyi nang makita ang mga ngiti ni Yuseong, hanggang sa nagawa ng ating bida na maiwasan ang pasurpresang pag-atake ni si Hongyi sa pamamagitan ng pagtalon sa ere, kaya naiinis na lang si Hongyi sapagkat hindi pa rin siya nagtagumpay sa pag-atake na iyon, samantalang habang nasa ere ay nakangiti na sinabi ni Yuseong na magandang pag-atake ang ginawa ni si Hongyi, mukhang kailangan na niyang gamitin din ang kanyang tunay na lakas ngayon para labanan si Hongyi. Kahit na ang 4-weapon demon style lang ang limitasyon na meron siya ngayon dahil 4 lang ang sandata na meron siya ngayon, hanggang sa pinalabas na ni Yuseong ang malakas na aura niya gamit ang internal energy shield kung saan may mga nagmistulang malalaking kamay na humahawak sa mga sandata na meron siya ngayon, hindi na lang makapaniwala si Hongyi sa nakikita niya ngayon, halos natutulala na lang ito habang nasasaksihan ang ginagawa ni Yuseong ngayon, makikita natin na tuluyan na ni Yuseong ginagamit ang tunay na lakas na meron siya, malalakas na aura ang lumalabas sa buong katawan niya ngayon. Samantalang napapangiti na lang si Hongyi at sa isip-isip nito na ito pala ang kapangyarihan ng isang internal energy shield, lubos na kahanga-hanga ang lakas nito. Tumatawa na sinabi ni Yuseong na ngayon sa pangalawang lesson nila, subalit mabilis na lumapit si Master Honjin habang sumisigaw na tigil na nila Yuseong ito, hanggang sa nakangiti na niyakap ni Master Honjin si Yuseong habang sinasabi na sapat na ang lesson ngayon araw at itigil na ng mga ito ang sparring. Nagulat at hindi naman makapaniwala si Hongyi at Yuseong sa mga sinabi ni Master Honjin, at habang nakatingin sa ginagawang malakas na pagyakap ni Master Honjin kay Yuseong ay hindi na lang ito makapaniwala na nagawa ni Master Honjin na mapawalang bisa ang malakas na internal energy shield ni Yuseong ng ganoon kabilis, samantalang makikita natin ang pagpigles ni Yuseong sapagkat gusto pa sana nitong magpatuloy sa laban, hindi pumapayag si Yuseong na itigil na ang laban sapagkat nag-uumpisa pa lang siya makaramdam na kasiyahan kaya bakit gusto na ni Master Honjin itigil ang laban, ayon naman kay Master Honjin na hindi dapat gamitin ni Yuseong ang internal energy shield. Paano na lang kung mawalan na naman ng malay si Yuseong, hindi nila alam kung gaano na naman si Yuseong makakatulog at kung kailan na naman ito gigising. Nagulat naman si Hongyi sa mga sinabi ni Master Honjin, kahit na si Wiyong ay nabahala din dahil ayaw niyang mawalan ulit ng malay si Yuseong at matulog ng napakatagal. Samantalang nagtataka din si Yuseong at hindi makapaniwala sa mga sinabi ni Master Honjin. Kaya tinanong niya si Master Honjin kung ano ang ibig sabihin ni Master Honjin sa mga sinabi nito sa kanya ngayon.